pa, ito po, si ano, si Tatang Freddy. Sinabi ni Tatang Freddy kanina, doon sa rally, dyan sa may Liwasang Bonifacio yata yan, share ko tong live mo, boss, para marami magalit sa akin. Ewan ko, galit ka ba sa akin? Hindi, okay lang, thank you. Sinabi dito ni Freddy Aguilar na pinakamatinding pagtataksil daw. Ito, Romeo Munilla, hello idol, nawawala yung stress ko, napapanood kita, magaling ka. Magaling nga, wala naman jowa. Thank you. Itong administrasyon daw ni BBM, magmula doon sa Macapagal, Marcos, Cory, Ramos, Erap, Gloria, Digong, ay Pinoy, Digong. Tsaka kay BBM, si BBM daw ang pinakamatinding magtaksil. Yan ang sabi ni Freddy Aguilar. Mamaya yung komento ng OPM legend na si Freddy Aguilar. Ito na nga lang, ano pa yan? Pakinggan na nga lang natin. Meron naman palang video rito na nakasave si galing TikTok to eh. Ito na yung pinakamalaking pagtatraidor sa isang kababayan na nakita ko sa buong buhay ko. Ako po ay 72 years old na ngayon. Lahat po halos ng naging presidente ng Pilipinas magmula kay Diosdado Macapagal hanggang kay Digo, hanggang kay Bongbong ay nasaksihan ko lahat po ang kanilang pagpapatakbo. Pero ito na po yung pinakamalaking traidor na pangyayari sa isang naging presidente. Kasi po kahit tapos na po yung termino ng isang presidente, dapat pa rin po natin igalang yung kanyang pwesto dahil naging presidente nga po siya ng bayan natin noong araw. Bukod pa doon, isa po si Presidente Duterte o si Digong kung tawagin namin sa napaka-popular na presidente na nasaksihan ko rin sa buong buhay ko. Siya na po yung pinakamahal at minahal ng mga Pilipinong naging presidente. Ayan, no? Kalupit ni Freddy Aguilar. Sandali lang. Si Digong galit sa adik, di ba? Di ba? Galit sa adik si Digong. Yung anak ni Freddy Aguilar na si Megan, adik. Bakit buhay yun? Hindi nga. Di, tanong ko lang ha. Walang personalan, Freddy ha. Idol kita, Brad. Idol kita. Tayo na mo. Idol kita. Pero, galit si Digong sa adik. Si Megan Aguilar, adik. Sa totoo lang, Mirna, hello. Thank you, thank you. Si Megan Aguilar, nagpatulong pa kay Talpo. Itong si si Megan Aguilar, nagpatulong kay Rapi Tulfo. Si Freddy Aguilar, hindi tinulungan yung kanyang anak. Anong klaseng ama ka? Ikaw pa naman yung kumanta ng anak. Tignan nyo yung liriko ng anak na nagbibigay ng pag-asa, tinutulungan yung mga anak, mga nanay. Pero bakit ikaw salbahe kang ama? Ilang masasabi ko. 'Di ba? Yun lang. No partner, anong gusto ni Freddy Aguilar? Wala naman nakasaad sa batas na kapag dating presidente lumabag sa batas ay hindi patatawarin. Wala naman ganoon. Pag matanda na ang isang akusado o suspect ay dapat hindi na managot at tumarap sa korte. Wala naman ganoon. Lolita Belen, at kayo lang ang nagmahal kay Digong nyo, mga DDS. Ayaw namin ng murderer, bastos at pinumura ang Diyos. Tama. Wala naman. Anong gusto ni Freddy Aguilar? Dahil sikat niya, manipulahin niya ang presidente ngayon? Dahil idolo niya si Digong? Kailangan ng palayain si Digong? Igago pala si Freddy Aguilar eh. Oh, ginalang niya ba ang pwesto ni President Ferdinand Romualdez Marcos as gusto niyang paupuin agad si Tambalustay? Sa Malacanang, hindi ba kasopangan ng idol mo, Freddy Aguilar? Tama. Mamir na, watching from Riyadh. Hello po. Rose Tamboa, hello. Jonas Eliseo. Di niya maiwan si Ipe. Primo, Junioro, may assignment nga bubo ni Freddy. O, yan. Dapat nga iti-TikTok ko to eh. Katutulang, inainis ako sa pagbumuka ni Freddy Aguilar eh. Galit sa mga dayuhan si Freddy pero bayaw niya foreigner. Kaya nga. O, nagtataka pa kayo. Lahi ni Freddy Aguilar, kriminal. Ano yung anak nung kapatid niya na si Marlene? O, di ba? Pumatay yon, nakulong. O, tapos ngayon maglilinis-linisan ka, Freddy? Wow! Lakas! Kasi naiintindihan ko na dahil lahi ng kriminal, mas kinakampihan ng kriminal. Di ba, Freddy? Tingnan mo, Freddy. Ganun lang.
Oh, 'di na papasok na tayo. Lintik na katwiran niya na wala siyang passport. Paano? Alam niyo na yung balita.